May lumabas po na balita, mga kaistorya, na sinasabing pinalubog umano ng barko ng Pilipinas ang isang Chinese Coast Guard. Gaano katotoo ang balitang ito? Ihahatid ko po sa inyo, mga kaistorya, ang paliwanag maya-maya. Isa rin pong balita ang sinasabing kinumpis ka o kinamkam o kinuha umano ng mga pirata ang isang Chinese fishing vessels at bihag nila yung mga crew ng barko na yan ng China, mga kaistorya. At maghahatid din po ako sa inyo ng magagandang balita. At gusto ko na rin po, mga kaistoryang, komentuhan ang nabalita na magsasagawa umano ng mapayapang rally ang Iglesia ni Cristo, para po sa mga nagtatanong. Totoo po yan dahil kinumpirma na po yan ng Iglesia ni Cristo sa Net25. Ang Iglesia ni Cristo po ay magsasagawa ng mapayapang rally, hindi para suportahan si VP Sara, hindi para ipagtanggol si VP Sara. Kabaliktaran pa nga, mga kaistorya, dahil nilinaw po ng Iglesia na ang isasagawang mapayapang rally ay para suportahan ang kagustuhan ng Pangulo. Medyo kasi nababaluktot nung iba mga kaistorya, yung kagustuhan ng Pangulo at yung isasagawang rally ng Iglesia. At may mga vloggers na nga din pong gumawa ng content tungkol dyan, mga kaistorya. Pero ako kasi ay hindi kaagad nagkomento kasi ako po yung uri ng tao na nag-uobserba muna, nagmamasid muna, ina-analyze ko muna ang sitwasyon bago ako nagsasalita. So yan po, mga kaistorya, ang mga balita at impormasyon na akin pong ibabahagi sa inyo ngayong araw. Paki-like po at paki-share. Mag-umpisa na po tayo. Ito ay si Azer News. Ang sabi nitong kuwan na to, Philippine ship sinks Chinese Coast Guard boat in South China Sea. Aba, kakaiba ang balitang ito at nakakagulat. December 4 po ito nila ibinalita. Alam nyo, ang balitang ito ng China, mga kaistorya, ay kagaya ng balita ng mga propaganda ng China. Ang balitang ito ay maka-China. Dahil meron ditong binabalita sila na hindi naman totoong ginawa ng Pilipinas, na binangga daw po ng binangga natin yung barko ng ubangka ng China Ganito din yung naratibo ng mga propagandang ikinakalat sa social media. Ang sabi dito, mga kaistorya, a Philippine ship recently inspected a Chinese Coast Guard vessel near Scarborough Shoal. Barko daw po o bangka ng Pilipinas ay ininspeksyon ang vessel ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal, a site that has long been at the center of the territorial dispute between Manila and Beijing in the South China Sea, is news reports. According to reports, the Philippine ship, ito na deliberately rammed the Chinese Coast Guard vessel despite repeated warnings from the Chinese side. Ito ang hinding-hindi gagawin ng Pilipinas dahil malinaw, mga kaistorya, sa kaalaman ng mga Pilipino at ng international community ang order ng Pangulo na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Hinding-hindi tayo mag-uumpisa ng anumang kaguluhan o ng anumang pagpapalala sa tensyon dyan sa West Philippine Sea. Ang gumagawa niyan ay ang China. Hinding-hindi natin babanggain ang barko nila, malabo yun. Ikumpara mo naman yung mga vessels natin sa mga naglalakihang vessels ng China. Yun bang maliit ang babangga sa higanteng barko? Kaimposiblihan naman yun, mga kaistorya. Isa na namang panliligaw
ng China ito eh. Beijing condemned the incident as a provocation. Tingnan ninyo, binaliktad na tayo na ang pinipinpoint, no? Accusing Manila of misleading the international community about the conflict between the two countries' ship in the region. So on and so forth. Ito na. Kung bakit dito mo mahahalata na nababahala ang China sa partnership po, military partnership ng Pilipinas at ng Amerika. Ang sabi dito, relations between Beijing and Manila have deteriorated significantly since Ferdinand Marcos became president of the Philippines in 2022. Lumala daw po Kumbaga nasira ang sitwasyon o nasira ang relasyon ng China at ng Pilipinas mula nang maging presidente si PBBM noong 2022. Bakit nasira? Sinong sumira? Pilipinas ba? Mali. China ang sumira. Ang totoo, nung nangangampanya pa lang si PBBM at nung mga unang buwan ng kanyang pagka-presidente, na nakaupo na siya dyan sa Malacanang, ay sinabi niya mismo mga kaistorya na gusto niyang i-improve ang pagkakaibigan ng Pilipinas at ng China. Pumunta pa nga po siya at ang kanyang delegado doon sa China, humarap sila at nakipag-usap kay Xi Jinping at sa delegado ng China sa round table. Ang problema, pakatapos nandun na yung bullying. Nandiyan na yung panghahara sa South China Sea. Yun ang dahilan. Kaya sa halip, mga kaistorya, napagandahin pa ang relasyon ng China at ng Pilipinas, si PBBM ay pumihit na sa Amerika dahil ang realidad ay hindi natin kaya na sabayan at labanan ang China sa marahas na paraan. At hindi natin kayang ipagtanggol ang sarili natin dahil nga po mga kaistorya, realidad, mahina ang ating pong sandatahan kung ikukumpara sa China. Nilayo ni PBBM na palakasin ang armed forces at ngayon ay nangyayari na yan at tinutulungan tayo ng Amerika at ng mga allied countries natin kagaya po ng South Korea at ng Japan. May isa kong balita dyan mamaya, ipapakita ko po sa inyo. Ito na ang ikinakabahala ng China. The growing military cooperation between the Philippines and the United States, ayan na in recent years has further heightened China's concerns over its influence in the South China Sea. Ikinakabahala ng China yung presensya ng Amerika dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi hindi na nila makakamkam ng tuluyan ang South China Sea. Hindi na nila makokontrol. Military, ang dahilan niyan mga kaistorya. Military power, dominance, at trade route, mga kaistorya. Ang problema ay di papayag ang maraming bansa sa buong mundo. Unang-una na ang Amerika, yung hydrocarbon, yan po yung natural oil and gas reserve po dyan sa South China Sea. Yung South China Sea, malaking karagatan at isang bahagi ng South China Sea ang West Philippine Sea. Yan po yung ating exclusive economic zone, mga kaistorya. Ang sabi dito, in addition to the territorial dispute, the South China Sea plays a crucial role in global trade. Ayan yung sinasabi ko kanina, mga kaistorya. Kaya gustong makontrol yan ng China. Ang problema, wala na, purnada ang lahat ng plano nila dahil sa foreign policy ni PBBM. With trillions of dollars worth of goods passing through its waters each year. The region's strategic importance has led to heightened military activities by both regional powers and external players like the United States. Ayaw ng China na nandyan ang Amerika. Asar na asar ang China. Nababahala sila, yun ang totoo nun, mga kaistorya. At isa pang katotohanan, matagal nang gusto ng Amerika na direktang makialam dyan. Para nga hindi na tayo ginaganyang-ganyang hinaharas-haras at winawalang hiya ng China. Gobyerno lang natin ang tumatanggi. Kasi nga po ang gusto ng gobyerno natin ay pahupain ang tensyon. Ayaw ng atin pong bansa ang kaguluhan. Hanggang kailan kaya magtitimpi ang gobyerno natin, mga kaistorya? Well, naiintindihan natin, umuunlad ang Pilipinas. Mawawala lahat yan. Maging yung atin pong
kalayaan ngayon na tinatamasa, masasapanganib yan pag nagdigmaan. Oo, yung pag-aaral ng mga estudyante, yung mga negosyo, yung trade, import and export, mga kaistorya, yung economy, even the function of the government, apektado yan. Oras po na nag-break out ang labanan. Totoo yun, mga kaistorya. Hindi yun ang kagustuhan natin. Lalaban tayo kung sakaling tayo ang uunahan. Ay kaya lang, tayo po ay gusto ng China na mahulog sa kanilang patibong, kaya pinoprovoke nila tayo, ginagalit nila tayo ng ginagalit. Ano po, mga kaistorya? Kasi nga po gusto nila tayong mahulog sa patibong nila, tayo ang unang magpaputok para may ikakatwiran sila sa international community na kaya nagsimula ang digmaan ay dahil kagagawan ng Pilipinas. Masasapanganib, mga kaistorya, yung pag-resback at pag-back up sa atin ng mga allied countries natin, maging ito si Amerika na ipaliwanag ko ng mga kaistorya, maselan kasi yan, pag nababati ko sila, mga kaistorya, at napupuntuhan na sila yung mali. Totoo yun. Ano po, mga kaistorya, marami ng balita niyan na ganyan din ang naging sitwasyon, mga kaistorya. Sana naiintindihan ninyo ang pulisiya ng gobyerno natin. Isa pang balita, abay siniswerte ang China. Chinese fishing vessel under control of suspected pirates of Somali coast, EU Naval Force says. Ba? Ang sabi dito, a Chinese fishing vessels off the coast of Somalia has come under the control. Kinumpis kayong kinuha ng mga pirata, mga kaistorya. Yun ang ibig sabihin nun. The ship with up to 18 crew members, marami had been taken over by the suspected pirates o they binihag, some of whom were armed with AK-47s and machine guns, the European Union Naval Force Operations Atalanta said in a statement. Ayun, ano kaya kung ganyan din ang gawin natin? Ano, mga istorya? Well, biro lang naman po. Magandang balita. Palakihin ko nga, mga kaistorya. Coast Guard beefs up workforce with 4,000 new posts. Gandang balita nito, mga kaistorya. The Department of Budget and Management has approved new 4,000 uniforms posts to boost the Philippine Coast Guard operations during calamities in the West Philippine Sea monitoring. Itong maganda rito mga kaistorya. Ayan, no? In a media statement on Thursday, DBM said that the positions consist of 19 officers and 3,181 non-officers for the PCG. Basahin nga natin sa baba. The creation of additional positions aimed to bolster PCG's core functions, including maritime safety administration, marine environmental protection, maritime security and law enforcement, and maritime search and rescue. DBM said. Ibig sabihin, tinututukan ng gobyerno ngayon ng administrasyon ni PBBM ang pagpapalakas sa Philippine Coast Guard. Sabi nga mga kaistorya, yung Coast Guard natin ang first line of defense po natin. Ang unang-una na dyan sa West Philippine Sea. Budget Secretary Mina F. Pangandaman, pasensya na, masakit pa nilalamunan ko, lalong lumala yung pagkabululong ko ngayon. This will bolster the operations of the operational capabilities of the PCG. Yun nga, pinalalakas nga mga kaistorya. Ito pa, ganda DBM said in addition to disaster response, the PCG is responsible for enhancing surveillance and maintaining order in the West Philippine Sea to safeguard the country's territory, tingnan ninyo from any foreign ships abuses and incursions. Yan ang kahalagahan, mga kaistorya ng Coast Guard. Yan po ang mahalagang role o papel na ginagampanan ng Coast Guard natin. Ito pa. Actually, ito, pinakita ko na ang balitang ito kahapon. Iba lamang referensya at nakadolyar pa. Yung halaga doon. Dito ay Philippine peso na, mga kaistorya. Philippines-Japan Inc. deal on 611 million pesos security aid. Tutulungan tayo ng Japan. Laking pera niyan. Mahigit po yan, mga kaistorya, kalahating bilyong peso. Di tayo pinapabayaan ng mga allied countries natin. Ngayon lang yan nangyari, mga kaistorya, ulit sa administrasyon ni PBBM. The Philippines and Japan sealed an aid grant that would provide equipment and assistance to the Philippine military to boost the country's defense capabilities. Asahan ninyo, patuloy na lalakas po ang armed forces po natin, mga kaistorya. Ito na.
Ano ba ang akin pong masasabi dito sa rally na ito na isasagawa ng Iglesia ni Cristo? Ha? Kasi mga kaistorya, alam nyo naman ang inyong lingkod. Ako po ay pro-government. Ano ho? Talagang unang-una nating sinusuportahan, Malacanang. Ang rally ng isasagawa ng Iglesia ni Cristo ay hindi para ipagtanggol si VP Sara o protektahan si VP Sara, kundi para suportahan si Presidente BBM o di pro-government din. Ang problema kasi, may mga tao na gustong impeach si VP Sara, ano ho, maging sa mga vloggers ay ganoon din, ano ho, mga kaistorya. Ayaw nga ni PBBM yung impeachment. Ayaw niya. Bakit? Wala naman daw pong mapapala ang mga Pilipino dyan. Wala daw po yung kwenta. Sinabi ng Pangulo, andito ang mga balita, ipapakita ko sa inyo, mga kaistorya. Literal, yung mga sinabi ni Presidente, BBM. Iparinig ko muna sa inyo ang balita na ito, ng Net25. Yung audio na lang ang iparinig ko sa inyo. Pero syempre, may searchable yan. Search ninyo sa YouTube channel na. Ito po mga kaistorya, 2 days ago mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment kay VP Sara, mapayapang pagkilos ng Iglesia ni Cristo, may caption, ayan dyan, para suportahan ang opinion ni PBBM na tutol sa impeachment laban kay VP Sara. Malinaw ang sinabi kasi ng Iglesia ni Cristo. Hindi ito, ang pagkilos na ito ay hindi para kay VP Sara, kundi para po sa mga Pilipino, para sa ikabubuti ng Pilipinas at para suportahan ang kagustuhan, ang opinyon ng Presidente BBM. Ang problema din kasi yung mga taga-kabilang parlor ay ginamit na rin nila ito. Hindi yun para sa kanila Hindi. Para po ito sa kapakanan ng buong bansang Pilipinas. Ano po, mga kaistorya. Parinig ko sa inyo, kung gusto ninyo, ilalagay ko din ang link nito, mga kaistorya, sa description ng content natin, para isang click nyo lang ay mapapanood nyo na. At ito pa po ang isang balita dyan mga kaistorya, Kongreso, todo suporta sa Iglesia ni Cristo. Kita ninyo, Kongreso mismo. Di ba mga kaistorya? Balita din ito ng Net25. Ito naman po ay 1 day ago, 175k views. Ang sabi dito, iginagalang ng Kamara ang statement of support ng Iglesia ni Cristo. Bakit hindi maigalang ng iba? Diba, mga kaistorya? Ito na. Iparinig ko sa inyo, mga kaistorya. Ipi-play ko po, Pasensya na kung medyo may ingay pala kasi hindi ko na isabit dito. Nandito kasi sa aking mousepad pala sa aking patungan ng keyboard nakalapag. Ito na. I-play ko po. Pakinggan ninyo. Sa iba pang balita, naghahanda na sa isang mapayapang pagkilos ang Iglesia ni Cristo para suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun, malinaw para suportahan yung opinyon, yung kagustuhan ni PBBM, yung panawagan ni PBBM dyan sa Kamara na wag nang isulong yung impeachment na yan. Tuloy! Sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, inanunsyo ang ginagawang paghahanda para sa isang pagkilos. Sinangayunan ng Iglesia ni Cristo ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na maraming problema ang bansa na dapat unahin. Yun, kaya ayaw ng Pangulo yung impeachment. Maraming problema ang Pilipinas. Dapat yun ang unahin. Bakit? Maiintindihan natin maya-maya. Tapos papaliwanagan pa natin. Ituloy muna natin ito. Napamalaan sa halip na ituon ang panahon sa impeachment na itinutulak ng ilang sektor. Bukod sa naunang impeachment complaint na inihain ng mga civil society group, sinulong din ng Makabayan Bloc sa Kamara ang kanilang sariling impeachment complaint. Nanindigan ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan at hindi sinasang-ayunan ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Ayon, ang gusto po ng Iglesia ni Cristo
ay kapayapaan. Ayaw ng Iglesia ni Cristo ng anumang kaguluhan na magmumula sa kanino mang panig. Ibig sabihin, nasa gitna ang Iglesia ni Cristo, walang pinapanigan dahil nasa kanan man yung grupo na yon o nasa kaliwa, mga kaistorya, ayaw ng Iglesia ni Cristo na sino man sa kanila ay magsagawa o magdulot ng anumang kaguluhan. Ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Ang gusto ng Iglesia ni Cristo nga ay pagkakaisa, mga kaistorya. Concern ang Iglesia ni Cristo sa kung ano man yung concern ni PBBM. Ano yun? Yung kapayapaan, yung pag-unlad ng Pilipinas na maaantala yan. Once na nag-umpisa ang impeachment proceedings na yan, dahil yung atensyon ng mga mambabatas natin kapwa sa House of Representatives at sa Senado, mga kaistorya, ay mapofocus sa impeachment sa halip na makagawa ng mga batas na magre-resolba sa problema ng Pilipinas at sa halip na makagawa ng mga batas na magsusulong para maiangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Mawawala yun kasi mapofocus sila sa impeachment. Tuloy natin. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ayun. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ayun, bakit? Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ayun. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ayun, nakikita kasi ng Iglesia ni Cristo na posibleng magdulot ng kaguluhan yung isinusulong na impeachment. Maganda na yung lagay, yung takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Nasa momentum na po tayo. Mapupurnada yan. Alam yan ni PBBM. Kaya sabi niya, ayaw niya ng impeachment, mga kaistorya. Nagpahayag siya, nagsuhestyon siya, mga kaistorya, na wag nang isulong yung impeachment na yan. Ang Iglesia ni Cristo po ay magrarally ng mapayapa, hindi para kalabanin ang House of Representatives at hindi para suportahan si VP Sara. Hindi ito para sa kanila. Kundi ito po, mga kaistorya, ay para suportahan yung opinyon ni Presidente BBM. At ito po ay para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, sa ikabubuti ng Pilipinas. Sana'y naiintindihan po ninyo, mga kaistorya. Ito, yung sinabi ni PBBM mga kaistorya, ito ay talagang may statement din ang House of Representatives na iginagalang nila ang ng Iglesia ni Cristo. Mga kaistorya. Ito naman ilalagay ko ang link niyan sa description. Panoorin ninyo kung gusto ninyong i-verify. Alam niyo naman dito sa YouTube channel ng inyong lingkod, tayo ay transparent po dito, mga kaistor. Ito na. Yung sinabi ni PBBM. Sariwain natin. Marcos says, row with VP Sara Duterte a storm in a teacup. Tells lawmakers not to file impeachment. Raps, ano ba ang ibig sabihin nitong sinabi ni PBBM na itong impeachment na ito ay isang storm in a teacup? Ano ba yan? Yan po ay isang British idiom na ang ibig sabihin kung sa Tagalog, mga kaistorya, ang mga tao ay masyadong nadadala ng kanilang damdamin, masyadong nagagalit sa isang bagay o sitwasyon na wala namang kwenta, walang halaga. Yun po ang ibig sabihin nun, mga kaistorya. Basahin natin. President Ferdinand Marcos Jr. confirmed Friday he asked, yun nga po, na talagang siya ay sinabihan niya sa House of Representatives yung kanyang advice, mga kaistorya, na kung maaari, wag nang isulong yung impeachment na yan. Mga kaistorya, ito kasi, what will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House.
It will tie down the Senate. It will just take up all our time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Ano ang ibig sabihin nun? Yung panahon at atensyon ng mga mambabatas sa dalawang kamara, kapwa sa mababang kapulungan at mataas na kapulungan, or ang House of Representatives at ang Senate, mga kaistorya, matututok na lang, mapofocus na lang, mga kaistorya, sa impeachment na yan. Halos mawawalan sila ng atensyon at panahon sa pagsasagawa ng mga batas na magre-resolba sa mga problema ng Pilipinas at sa pagsasagawa ng mga batas na magpapaunlad, magpapaangat lalo sa ekonomiya ng Pilipinas at magpapaganda sa kalagayan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Wala yan, sabi ni PBBM, hindi yan pakikinabangan ng mga Pilipino. Magpapagod lamang, kumbaga, mauubos lang dyan ang panahon natin para sa wala. Malinaw naman ang sinabi ni PBBM As far I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayan, mga kaistorya ha. Ang totoo, hindi pa nga, yun ngang mga oposisyon hindi magandang sinabi kay PBBM Philippines, Marcos Reyes debate over impeachment of VP Sara Duterte, a storm in a teacup. Basahin natin ito. May gusto ako ditong puntuhan sa inyo, mga kaistorya ha. A coalition of leftist lawmakers condemn Marcos' statement, calling it a brazen attempt to influence Congress. Ayan ang binanatan. Kung di ako nagkakamali, si Castro nagsalita ng di maganda, mga kaistorya, kay PBBM. Dahil nga dun sa, hindi naman sila pinakikialaman ni PBBM Yung kay PBBM ay suhestyon lang. Hindi sila pinakikialaman kasi may tinatawag kasi mga kaistorya na separation of power. Yung House of Representatives at saka yung executive body ay kapwa mga entity, mga kaistorya, mga body na autonomous. Ibig sabihin, independent sila. Hindi nila pwedeng pakialaman o saklawan ang trabaho ng bawat isa. Ganun yun, mga kaistorya. Alam naman ni Presidente, kaya yung kanya ay hindi utos, hindi order, hindi pakikialam, kundi suhestyon. Medyo hindi lang nagets nitong oposisyon, mga kaistorya. O ngayon, yung mga tao, dalawa kasi, may mga pro-government din, mga kaistorya, na gustong isulong ang impeachment. Ayaw naman ni PBBM. Alin ba ang sinusuportahan nila? Yung Pangulo ba natin, yung kagustuhan ng Pangulo natin, o yung kagustuhan ng mga nagsusulong na ipa-impeach si VP Sara? Ako kasi, mga kaistorya, alam nyo naman na ako po ay pro-government, mga kaistorya. Hanggang dun lamang tayo sa tingin natin na nararapat. At tama. Kapag sinabi mo kasing pro-government, ako ito, pananaw ko lang naman, mga kaistorya, uunahin kong suportahan yung Malacanang, yung gobyerno. As long as yung ginagawa nila ay para sa ikabubuti ng Pilipinas at ng sambayanang Pilipino. Pero may hangganan, siyempre, ang pagiging pro-government. Yun? Para sa akin ito, ay kung gagawa na yung nasa Malacanang ng ikapapahamak at ikababagsak ng Pilipinas, yun siguro yun, mga kaistorya. Isa yun sa dahilan. Yun naman ang akin pong opinyon, mga kaistorya. Ito pa, bago natin tapusin ang balita na maihahatid sa inyo ng inyong lingkod, PBBM filing an impeach rap versus VP Sara, just a waste of time. Magsasayang lang dyan tayo ng oras. Sabi ni PBBM, dun sa isang referensya kanina, walang kwenta yan. Masasayang lang ang oras natin dyan. Ito po, Philippine News Agency, ito website na pag-aari ng gobyerno natin. Anong sabi? President Ferdinand R. Marcos Jr. on Friday confirmed that he had a private communication with Congress not to waste time filing an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Well, it's so on and so forth. And this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it?
so on and so forth. Anyway, ito sa bandang huli, ang akin pong masasabi, namumuhay tayo sa isang bansang demokrasya. Hindi natin pwedeng diktahan ang ating kapwa sa gusto niyang gawin. Hindi natin siya pwedeng diktahan sa kanyang paniniwala at paninindigan. Bawat isang Pilipino ay malaya, mga kaistorya, sapagkat siya ay may mga karapatan na pinoprotektahan ng mga batas. Take note lang na ang mga karapatan ay nalilimitahan din naman ng mga batas. Ganun po kasi yun, mga kaistorya. Hindi natin kini-question at hindi natin tinututulan yung mga kapwa natin Pilipino na gustong magsulong ng impeachment. Mga kaistorya. Pero yung mga tao din naman na naniniwalang ay hindi dapat ipa-impeach ang ating Vice Presidente, hindi rin natin sila pwedeng saklawan. At meron din namang mga nasa gitna, kagaya po ng Iglesia ni Cristo. Walang pinapaboran. Hindi yan para kay VP Sara, mga kaistorya, kundi para sa Pilipinas. Dahil ang gusto ng Iglesia ni Cristo ay kapayapaan. Ayaw ng kaguluhan na magmumula sa kanino mang panig. Sana po'y naging malinaw sa inyo, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid sa inyo ng inyong lingkod, kasama ang ating mga opinion, komentaryo, kritisismo, mga kaistorya at mga reaksyon. Maraming salamat po sa inyong panunood. Shout out po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Higit sa lahat, salamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat na laging nakaantabay, nakasuporta, nanonood lagi, nagla-like at nag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Muli, ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.